Hi mga kabaka, it's me your kabaka Chong. So kasama ko ngayon si Kaupal Teroy. Ayan. Ayan ang aking bodyguard driver at kung ano-ano pa. So mga kabaka, ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importante. Tungkol ito sa pagrespeto sa oras. Ha? Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Filipino time at hindi ito maganda. Hindi ito hindi siya nagbibigay sa atin ng giya para mapabuti ang ating araw-araw na pamumuhay. Unang-una, disiplina yan, no? Ang pagrespeto sa oras. At sa atin, sa trabaho, whether o kami-meeting tayo, whether late tayo or absent tayo, hindi yan maganda. Hindi ito ang daan sa pag-unlad, okay? Alam nyo ba, ikibabahagi ko sa inyo mga kabaka na nung ako ay 28 anyos, ako ay 50 na po ngayon, no? So nung ako ay 28 anyos, ako ay may meeting sa anak ng may-ari ng isang kilalang restaurant, no? Mga fast food sa ngayon sa all over the Philippines. At ako po ay na-late ng mga 20 minutes late dahil umuulan siya at nahihirapan ako mag-park. Kaya naman, nung pumasok ako, sabi ko, "Hi, I'm sorry, I'm late." Ang ginawa ng anak ng may-ari ng malaking fast food chain, pinalo niya ang oval table at sabi niya sa akin, sumigaw siya, "You're late!" Sabi niya sa akin. So nagulat ako. At sunod din ang ginawa ay tumayo sila lahat sa 5 na kanyang kasamahan at nag-walkout sila. Sabi ko, sandali po, di ba? May meeting tayo, di ba? At umuulan, tsaka baha sa labas. Pero hindi nila ako pinakinggan. Pero, no? Dahil sa pagyayaring yon, nagdulot ito sa akin ng hindi masakit na karanasan. Ginawa ko yung oportunidad na baguhin ang aking sarili sa pagrespeto sa oras. At ginawa ko itong magandang aral para sa aking buhay. At simula noon hanggang ngayon, hindi na po ako talaga nalilate, no? O whether maaga ako sa aking mga meeting ng 15 minutes o 30 minutes. At tinuturo ko rin sa aking mga nakakausap na ayoko ng late, no? Kasi naging responsable ako sa aking oras. At dahil doon, naging mas maayos yung mga bagay na dapat kong gawin sa pang-araw-araw. So mga kabaka ha, respetuhin natin ang oras ng ating trabaho, ng oras ng ating kapwa, oras ng ibang tao, at lalong higit, no? Ang oras natin. Subukan mo pag mag-isa ka na lang, tumingin ka doon sa relo mo, tumahimik ka, tumingin ka doon sa second hand, no, ng relo mo. O manahimik ka ng 1 minuto. Tignan mo kung gaano katagal ang 1 minuto. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw na to. At para laging winner tayo sa buhay, kailangan disiplina at respeto, lalo na ang respeto sa oras. Dahil sa pamamagitan nito, no, tayo ay magiging mas maunlad, no? Hindi naman kailangan maging mayaman, mas maganda ang magiging mangyayari sa buhay natin pag tayo ay may disiplina at respeto. At sa lahat ng ating ginagawa, do it right. Bye!